ang nag-iisang tanong ng mga tao ngayon. Bakit itong si Direk Daryl Yap pa, yung malakas ang loob na gawan niya ng pelikula kahit na nung mga panahong yun mga kachika, hindi pa nga siya pinapanganak. So technically, ano nga daw ba yung alam ni Direk Daryl Yap sa storyang yan? Di ba? Kumbaga, yan ay ibinibase niya sa kwento, sabi-sabi, di ba? Walang factual basis. Etong si Guada Garin sa isang interview, sinabi niya mga kachika directly na wala daw pang mumolestiyang nangyari. Okay? So hindi daw sila inabuso. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So for our today's content mga chika, talakayin natin ang pinaka-kontrobersyal na pinag-uusapan ngayon sa industriya ng showbiz. At yan nga ay ang pelikulang ginagawa ni Direk Daryl Yap kung saan nais niyang buhayin mga kachika ang kwento ni Pepsi Paloma at ng mga tao na di umano'y umabuso sa kanya. And I think everyone already knows na yung mga taong sangkot dyan ay walang iba kung hindi si Bossing Vic Soto, yung kanyang kaibigan na si Joey De Leon, at yung isa pa nilang kaibigan na ngayon ay pumanaw na si Richie De Horsey. Ngayon mga kachika, maraming kwento yung nagkakalat sa internet kung ano ba talaga yung totoong nangyari dyan. Ngayon kung hindi nyo alam or maybe nakalimutan, bibigyan ko kayo ng brief short background. Based on the articles published way back 1980s mga kachika, there were stories na nagsasabing etong si Pepsi Paloma at ang kanyang kaibigan na si Guada Garin ay di umano'y tahasang pinagsamantalahan ni Vic, Joey at ni Richie De Horsey sa isang hotel dyan sa Quezon City. So mga chika, that was 1982. And take note, Pepsi was only 15 years old that time mga kachika. So she's a minor. So mga chika, after nga no incidenteng yan, si Pepsi daw kasama yung nanay niya ay sinubukang magsampa ng kaso laban doon sa mga umabuso sa kanya. But nung opisyal na siyang magsasampa ng kaso kasama yung kanyang abogado that time na si Rene Cayetano, suddenly mga kachika, biglang nawala si Pepsi. So mga kachika, hindi sa basta-basta nawala kasi ipinadukot daw siya. So she was abducted by this guy named Ben Ulo. And mga chika, napatunayang totoo yung storya na yan na dinukot si Pepsi. Si mismong yung mga otoridad mga kachika, yung nag-submit nung kanilang report na sila mismo yung nakakita kay Pepsi na itinatago nito ni Ben Ulo. Ngayon, eto na yung pinakamalaking plot twist dyan mga kachika. Makinig kayo kasi before madukot si Pepsi, di ba gusto niya magsampa ng kaso doon sa mga umabuso sa kanya. Pero nung siya ay na-recover na ng mga kapulisan mga kachika, biglang inatras niya na yung pagsasampa ng kaso. Di ba? Out of the sudden mga kachika. Ang pangunahing rason nga daw mga kachika kaya ayaw na ituloy ni Pepsi yung kanyang pagdidemanda kasi tinakot daw siya ni Tito Soto. To the point na pinakitaan pa daw siya ng baril. Okay, so based on the stories mga kachika, pinalalabas nila na dahil si Tito Soto that time ay may posisyon na sa gobyerno, minanipulate niya yung storya mga kachika para mailigtas yung kapatid niya na si Vic Soto, yung kaibigan niya na si Joey De Leon, tsaka si Richie De Horsey. After a few years mga kachika, nung nangyari ang insidente na yan, 1985 ay kinitil ni Pepsi Paloma yung sarili niyang buhay due to mental stress. Okay, yan yung sinasabing dahilan. Alam nyo ba mga chika kung bakit hanggang ngayon ay hindi mamatay-matay itong balitang to? Kasi way back 1982 pala, panahon pa yan ni Marcos, kapag ikaw ay napatunayan na nanghalay ng isang tao, bitay yung gagawin sa'yo. So dahil nga daw sa ginawang pagmamanipulate ni Tito Soto sa hustisya nung mga panahong iyon, nakalusot sa parusang kamatayan itong si Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. So ngayon nga mga chika, na na-refresh na natin yung skandalo na kinasangkutan ni Pepsi Paloma before. Ang nag-iisang tanong ng mga tao ngayon, bakit kailangan pang buhayin ni Direk Daryl Yap yung insidente na yan, yung kwento na yan? Actually, yung isang tao nga na inaakusa dyan mga kachika, si Richie De Horsey, ay wala na, di ba? Pumanaw na siya. Bakit nga daw inuungkat pa yan? And worse, ginawan pa ng pelikula. And then maraming mga netizens din yung nagtatanong, bakit sa dinami-dami ng mga tao, particularly mga direktor, bakit itong si Direk Daryl Yap pa, yung malakas ang loob na gawan niya ng pelikula kahit na nung mga panahong yun mga kachika, hindi pa nga siya pinapanganak. So technically, ano nga
nga daw ba yung alam ni Direk Daryl Yap sa storyang yan? Di ba? Kumbaga, yan ay ibinibase niya sa kwento, sabi-sabi, di ba? Walang factual basis. Di ba? Ngayon kung ikaw maggagawa ka ng ganyang pelikula, make sure na meron kang ebidensya. 'Di ba? Mayroon kang papakitang mga papel, mga CCTV, pictures, mga documents mga kachika na magsusupport dito sa mga sasabihin mo, mga gagawin mo sa pelikula mo. Kasi sa kasalukuyan mga kachika, hati yung opinion ng mga tao diyan eh. Mayroong mga nagsasabi na totoo nga daw na inabuso si Pepsi Paloma. Mayroon ding nagsasabi mga kachika na hindi daw totoo. Ngayon mga kachika, ang kailangan natin kapag ka mayroong ganitong klase ng pelikula ay factual basis. Kailangan natin ng matibay na ebidensya kasi mga chika, defamation yan eh. Itong ginagawa ni Direk Daryl Yap ay paninirang puri. Diba? Actually, pambabastos pa nga ito sa isang taong pumanaw na. Ngayon, kung ang objective niya ay humanap ng ustisya, I'm not against it mga kachika. Pero sana wag niya na gawing pelikula. Bully niya si Vic Soto, si Joey De Leon sa isang private courtroom. Diba mga chika, dun sila mag-usap-usap. Ba't kailangan pang isabong sa publiko yan? Kahit yung mga bata ngayon, Gen Z, hindi alam yung storya na yan. And then iniidolo nila si Vic Soto, si Joey De Leon. Then ikaw Daryl Yap na walang kaalam-alam sa totoong nangyari sa storyang yan, hindi ka pa nga pinapanganak nung mga panahong iyan, aakusahan sila na nang molestya ng tao. Diba? It's a bit unfair mga kachika. Ngayon kung meron kang mga ebidensya, meron kang mga testigo, go. Diba? Hindi masama yan. Kaso itong si Guada Garin mga kachika, siya kasi yung kasama daw ni Pepsi Paloma nung time na siya nga ay inabuso mga chika. So dalawa sila si Pepsi at si Guada. Etong si Guada Garin sa isang interview, sinabi niya mga kachika directly na wala daw pang mumolestyak nangyari. Okay, so hindi daw sila inabuso. I doubt mga kachika na itong si Guada sinasabi yan dahil tinakot siya or dahil binayaran siya. Kasi mga chika, meron siyang normal na pamumuhay eh. Hindi siya mayaman. And then hindi naman siya mukhang takot nung ini-interview siya. Kaya mga chika, parang sinasabi niya lang kung ano yung alam niyang totoong nangyari. Actually mga chika, against pa nga daw siya sa mga taong gusto pang buhayin yung storya na yan kasi ibinaon niya na nga daw yan sa limot. And then dagdag ko na rin mga chika na nakilala rin kasi ng tao itong si Daryl Yap na most of the time nagbibigay yan ng statement ng mga chismis na hindi naman totoo. Okay, walang ebidensya, walang sapat na patunay. Yung kumbaga hindi credible mga kachika yung ibang sinasabi niya. So ngayon na gumagawa siya ng pelikula, hindi natin alam kung ano ba yung punto niya. Gusto niya bang atakihin si Vic Soto? Gusto niya bang atakihin si Joey De Leon? Pera-pera lang ba yung habol niya? Hindi natin alam mga kachika. Basta ang sigurado natin, hindi niya alam yung tunay na storya behind that. Kasi yung mga taong involved dyan mga kachika, gaya na lang ni Guada Garin, ay hindi sinusuportahan mga kachika yung mga sinasabi ni Direk Daryl Yap doon sa kanyang ginagawang pelikula. Lastly mga chika, talakayin natin yung mga nangyayari at mga posible palang mangyari na mga consequences dito sa ginawa na ito ni Daryl Yap. Unang-una mga kachika, dadaan yan sa MTRCB. MTRCB, Lala Soto mga kachika yung chairman dyan, anak yan ni Tito Soto. Sa tingin nyo ba mga kachika makakalusot yan sa MTRCB? Diba? Kumbaga pag-isipan mabuti ni Direk Daryl Yap yan. Makakalusot kaya yan sa MTRCB na si Lala Soto yung mag-i-scan yan. Ngayon kung sakali mga kachika na makalusot yan, ang daming tao ang pwedeng magsampa ng kaso kay Daryl Yap. Isa na nga dyan mga kachika yung anak ni Richie De Horsey na pumunta na sa Divina Law. Diba? Yung Divina Law firm na yan mga kachika, yan din yung nag-abogado sa TBJ nung kalaban nila yung Tape Inc. Diba? Natalo dyan yung Tape Inc. Ngayon, Direk Daryl Yap ka lang. Lalabanan mo yung Divina Law, 'di ba? Dahil diyan sa pelikula na ginawa mo na wala namang sapat na batayan. Partida mga kachika, si Vic Soto at si Joey De Leon tahimik pa sa usaping ito. Wala pa silang official statement. Pero marami na yung nag-aabang mga kachika na posible rin silang magsampa ng kaso laban dito kay Daryl Yap. Okay, yan mga kachika yung mga consequences na pwede mangyari sa kanya. Kung gusto niyang kumita sa pelikulang yan, mga kachika, duda ako Kasi hindi siya kikita dyan dahil gagasto siya ng malaki sa mga abogado niya para labanan yung mga taong nagsampa ng kaso laban sa kanya. Diba? Kasi nga yan ay defamation, paninirang puri yan. Wala kang sapat na ebidensya, wala kang strong factual basis. Tapos nag-accuse ka ng isang tao, mga kachika, that is against the law. Bilang isang tao, mga kachika, yan ay immoral. Okay? So kagaya nga sinabi ko kanina, kung ang objective ni Daryl Yap dyan ay
hindi pera, di ba? Gusto niya ng hustisya, sabi niya nga kasi kababayan niya daw si Pepsi Paloma sa Olongapo. So, pumunta ka sa private courtroom, di ba? Doon mo kausapin yung mga inaakusahan mo, doon mo ilaban yung kaso mo. Di ba? Kasi mga chika, yung goal niya kaya ginagawa niya yan in public is to humiliate eh. Di ba? Gusto niya ipahiya eh, gusto niyang banatan at atakihin. Di ba? Ngayon kung talagang hustisya ang habol mo, gawin mong private session yan. Kayo-kayo ang mag-usap. And then kapag nanalo ka na sa korte, dyan sa ipinaglalaban mo, kumbaga pinanigan ka ng batas, that's the time na mayroon ka ng karapatan na isa publiko yung storya mo na yan. Kasi yung mga tao ngayon mga kachika, Gen Z na yan, wala nga silang idea mga kachika na may ganyang storya na nag-e-exist before. So kung ano lang yung mapanood nila sa telebisyon, sa mainstream, sa social media, yun na kaagad yung paniniwalaan nila. And guess what mga kachika, sino yung maapektuhan? Syempre yung mga kamag-anak, yung anak, yung pamilya neto ni na Vic Soto, Joey De Leon, tsaka ni Richie De Horsey. Yun yung mga magsasuffer mga kachika, lalo na kung hindi totoo itong mga accusations na ibinabato sa kanila. Pero kung totoo man yan mga kachika, again dapat yan ay nasa korte at hindi yan inilalagay in public, lalo na kung walang basbas yan mga kachika ni na Vic Soto tsaka ni Joey De Leon. Actually, dapat nga pati yung pamilya ni Richie De Horsey may basbas dyan eh. And I doubt mga kachika no, na pinahintulutan nila lahat yung ginagawang pelikula ni Direk Daryl Yap. Kung kayo ang tatanungin ko mga chika, pabor ba kayo dito sa ginagawang pelikula ni Daryl Yap against kay Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey? Or kayo ba'y against dito dahil kagaya ng sinasabi ng nakararami mga kachika, wala siyang sapat na batayan, wala siyang factual basis, mahina yung kanyang mga ebidensya? Ilagay nyo lang dito sa comment section ng inyong mga opinion para mapag-usapan natin. Chika Patrol, signing out!